Ito ang boses ng hating gabi. Mga kwentong maririnig lamang kapag tahimik na ang gabi. Huling sakay ng jeep numero 27, Kabanata 2, ang unang sakay ni Rosa. Hindi ko alam kung bakit si Rosa ang una kong hinanap sa diary. Siguro'y dahil sa sulat. Siguro'y dahil sa paraan ng pagkakasulat ng pangalan niya. Hindi minadali, hindi rin palamuti. Parang pangalan ng taong mahalaga. Bumalik ako sa mga pahina, isa-isa hanggang sa makita ko ang unang pagkakataong nabanggit siya ni Lola. Hunyo 3, 1978. Ngayong gabi ko unang nakilala si Rosa. Pareho kaming pagod, pareho kaming tahimik, at pareho kaming sumakay sa huling biyahe ng jeep numero 27. Ayon sa petsa ng diary, ito ay buwan ng Hunyo. Tag-ulan na noon, panahong mabigat ang hangin kahit walang ulan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi ko alam kung saan siya galing. Hindi rin niya ako tinanong kung saan ako papunta. Pero nang umandar ang jeep, parang pareho naming alam, hindi lang ito simpleng sakay pa uwi. Pinikit ko ang mga mata ko pagkatapos ko itong basahin. At sa unang pagkakataon, sinubukan kong pakinggan ang alaala. Madilim na ang kalsada, hindi na matao. Iilan na lang ang ilaw sa gilid ng daan. Sumakay ako sa jeep na may numerong 27 sa harap. Gasera lang ang ilaw sa loob. Hindi maliwanag pero sapat para makita ang mga muka. May matandang lalaking may dalang payong, isang babaeng may basang laylayan ng palda, at siya, si Rosa. Nasa dulo siya ng upuan, nakaupo ng tuwid, magkapatong ang mga kamay sa kandungan. Hindi siya maganda sa karaniwang kahulugan pero may katahimikan sa kanya na parang hindi mo pwedeng bastahin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng diary. Hindi kami agad nag-usap, pero nang biglang umalog ang jeep dahil sa lubak, sabay kaming napahawak sa gilid ng upuan. Nagkatinginan kami at doon nagsimula ang lahat. Napangiti ako ng bahagya. Hindi pala agad pag-ibig, hindi pala agad tadhana, isang simpleng tinginan lang. Hanggang saan ka? Tanong ko. Hanggang sa may ilaw pa, sagot naman niya. Ngumiti siya, hindi ko alam kung biro iyon o totoo. May kakaiba sa sagot. Hanggang sa may ilaw pa? Hindi lugar, hindi pangalan ng kalsada. Tuloy na ulit sa pagbasa ng diary. Napansin ko walang nagmamadaling bumaba. May humihinto ang jeep pero iilan lang ang bumababa. Parang may hinihintay ang lahat. Napakunot ang noo ko, hindi multo, hindi kababalaghan kundi pag-aalinlangan. Tahimik sa loob ng jeep, tanging tunog ng makina at paghinga ng mga tao. May babaeng bumaba, may lalaking naiwan, pero si Rosa hindi gumagalaw. Ako man hindi rin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako bumababa sa dati kong hintuan. Parang may humahawak sa akin. Hindi kamay, alaala. Dito ako napahinto sa pagbabasa dahil biglang naalala ko. Hindi ba ganito rin ang sinasabi ng mga tao kapag may hindi sila binibitawan? Bakit hindi ka bumababa? Tanong ko kay Rosa. Kasi kapag bumaba ako, sagot niya, wala na maghihintay. Masakit ang linya, simple pero mabigat. Doon ko unang naisip,
May mga taong mas pinipiling umikot sa daan kaysa harapin ang uuwian. At doon ko naramdaman ang bigat. Hindi ito kwento ng jeep, hindi rin kwento ng biyahe. Kwento ito ng mga taong hindi handa. Bumaba ako pagkalipas ng ilang minuto. Si Rosa naiwan. Hindi ko siya nilingon. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o dahil sa takot na baka sumama ako sa kanya. Saglit akong napalingon sa baul. May isa pang sulat, mas manipis, mas maikli. Ang sabi sa sulat, hindi mo ako nilingon at salamat doon dahil kung ginawa mo, baka pareho tayong hindi bumaba kailanman. Nanginig ang mga kamay ko sa pagbasa. Ang sabi pa sa sulat, may mga sakay na minsan lang nangyayari at may mga taong kahit saglit lang, sapat na para baguhin ang isang buong buhay. Binalikan ko ang diary ni Lola at ang huling nakasulat niya dito. Simula noong gabing iyon, hindi na ako sumakay sa jeep numero 27 mag-isa at hindi na rin ako kailanman bumaba nang hindi nagdadalawang isip. Dito muna nagtatapos ang alaala ni Rosa. Hindi dahil wala na siyang sasabihin, kundi may mga kwentong unang beses lang umiimik. Pero habang buhay ang ingay, hindi ko na rin siya muling nakita sa mga pahinang iyon. Pero ramdam ko, hindi rin siya tuluyang nawala. May mga taong minsan lang natin nakakasabay. Isang gabi lang, isang biyahe lang. Pero sapat na para baguhin kung paano tayo uuwi pagkatapos. Sa susunod na kabanata, hindi naiisa ang sakay ng jeep numero 27. May mga muka ng paulit-ulit na lilitaw, may mga pasaherong ayaw ng bumaba, at may mga tao na matagal nang hinihintay ang sagot. Ito ang huling sakay ng jeep numero 27 at sundan sa susunod na kabanata ng Boses ng Hating Gabi.